Good morning mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So mga groomers, nandito na kayo ngayon sa area ni Sir Jovan Pabro here in Davao City. So nandito na naman tayo kasi may show kayo this coming Saturday, March 16 yan sir. 16, 15 bukas Friday. So nag-visit ako si Sir Pabro. Siya ang president sa United Davao Goldfish Team. So, good thing na galing pa ng work at nabigyan tayo ng oras para mag-visit. Again, sir, first question is, kailan kayo nag-start sa goldfish keeping? Nag-start ko goldfish keeping kung pandemic, sir. Pandemic lang? Pandemic lang, oo. 2 years ago, 3 na ba? 3 years na, oh, matagal na. So, since nag-start kayo medyo matagal na sir, ano yun? Keeping lang or anong plano? Plano mo ito, time keeping lang dito ato. Anti-stress sa COVID? Oo, COVID. Para nahalay, ano ba? Tanong-tanong sa ang misis, sa ang bata. Sige, ganyan yun. So, at time, ang aquarium, pinit. Ito? Refit? Refit ay 18. Dito pala sir, tubangan pa na ito. Sige, para makita yun na ito sila ba? Abot ko, sa turin man yun ang dagan. Maraming keeper. Okay, breeder. Time na ito, nag-uwi ko. Puno sila pag gugutot, 15, basta isa na lang 15 pieces. Nangamatay, Wala pa kasi idea. Time na ito, hindi ko search sa YouTube. YouTube pag dito sila, nakita natin dito. Kung paano proper keeping talaga. Yan din eh. Dito ko lagi ko. So guide lang ako isunod lang ito. Nakailan ako na ako. Personal na ila si Jose Andre Granda, sila mga groomer. Mga groomer talaga dito sa ano? Davao. Sa Davao. Actually, groomer ang marami dito sir? Or keep breeder? Mas lagan ng breeder. Mas marami ang breeder sa Davao. Pero ngayon, medyo grabe na ang groomer sa Davao, no? Wala pang na-time lang kung nagpa-actual siya first actual siya ni Sir IR. Kailan yun sir? Sa OYE, di ba? Oo, sa UYE. Way back 2 years ago? Oo, 2 years, 3 years. Wala pang pandemic, after pandemic yung show. Sa mga 2 years ago. Oo, 2 years. Then, after kay Sir OYE, yung sa Panabo. O hindi pa? Sinasiya ito na sunod-sunod yan. Sunod-sunod din ang mga shows. Tanaw ko, nangyari yung... So, yan yung maganda mga groomers. Observe lang sa mga sa mga actual shows ba para matuto talaga. Doon ka na nainggani yung So, grooming ka talaga first sir? Grooming sir. Sa grooming, first na ko ako yung grooming kay ako na matata. Ako naman Cagayan. Oo, Cagayan. Hindi tama. Walang swerte. Pero part of the practice man, learning. Pag-apply na po na ito, apil ko kay Sir Fib. Fib, Jansan. Kulumulok pala. Kulumulok nila. So, wala dito na to sa actual. Nanalo ka na sa kay Sir Fib? Wala. Sa yung grow out sa ito, grooming. Yapil na po actual sa tang naka-third dollar po. Doon na nagsimula yung addiction ng goldfish keeping. So, nag-upgrade na. Upgrade ko nung ito. Nakasali ka sa show sa Aurora sa amin, di ba? Oo. So, yun, nandito yung isda, papakita ko sa iyo. Sa Aurora na actual. So, ganyan mga groomers ba? Ang layo ng Aurora to Davao mga groomers.
Kung tutuusin, ilang oras kayo biyahe? Kung mga 15 hours, via Cagayan. Pero hindi yan one time na biyahe mga groomers na hindi kaya ng ano kasi wife ko. So, nag-stop over from Cagayan to Davao na naman. Pero around 15 to 16 hours drive talaga. So sir, after nung nananalo ka na sa mga actual shows, so I know na nag-breeding ka na, pumasok ka na sa breeding. Nag-run ko breeding, sir. Ako mga pangasin ako mga DO. Yun yung ginamit mong materialis. Gamit ko materialis. Hinilig ako sir, oran lang along sir. Start, pag ina ko ang So first breeding mo, Oranda long tail. long tail, long tail. And then for sale yun sir, na-dispose na lahat. Gusto na ako. So after sa long tail sir, anong ibang nakahilig ka nito? I mean i-breed. Na-breed na ako po stay. Short tail. Short tail. Tapos, mamangya akong sa mountain na mo, sa Pape tayo, Dilvin Garcia, silig niya siya o stay. So ikaw na lang nag-breed, isda niya. Yun siya, ako, sa ko ganahan mag-breed ng stay, ginapasan ako. Binibigay mo sa kanya yung Yun yung sa stay. Siling din siya. Depende talaga mga groomers sa anong gusto mo talagang paramihin. So yung iba kasi ngayon short tail medyo sikat, bagong sa goldfish industry, so malakas ang short tail ngayon. So pero si Sir gusto talaga niya is broad tail or long tail, standard talaga. Karon tayo bago lang yung akong rayukin kay Sir Joseph Andres Salazar. Sir Joseph, yan ang mga kalito kano. na-breeding na. Wala pa na sir, mga 2 months. Pinakondisyon pa lang. So Ryukin broad tail mga ka-groomers. Ito yung next project for breeding. So regarding on breeding sir, anong gamit mo? Natural or hand breeding ka? Depende sa pagkawa. Basta ang gagmay pa siya. Gusto ko ng gagmay good mo. Mulay? Oo, gusto ko siya ang sperm box. Daghan ang gagmay ko sa dagko. Okay. So iba rin yung style mo. Mas gusto mo yung medium size lang i-breed kaysa mga large. Ang large. Mas marami kasi according to sir, mas maraming similia ba yan o ganyan? Ang sa large ko, sir. Sa mga medium. Sa medium, oo. Mas okay ka sa medium size Medium size mag-breeding. mag-breeding. Pero natural ka sir or hand spawning lang? Pag dinali lang yung spawning na to. Hand spawning ka na lang? So, last time natugibreed rin. Red white full. Ito. Ano to? Yung pero dito. Tinda. Red white. Long tail pa rin. Until. Ang ganda din. Until. Tingnan natin mamaya mga groomers. So ito yung dito mo. Ang dami sir Papalagi ng kali no baby. Sa mga to. Kalinguno na laki na Yung mga short Kalinguno na siya. Ilang weeks to? Nag-1 month atong one. Nag-1 month atong 9. Okay. Kaka 1 month Kalinguno na. Sobrang busy kasi may trabaho kasi si sir. Kaya pero regarding sa breeding sir, anong ma-advise mo since marami ng mga newbie ngayon ang gusto talagang pumasok sa breeding? Any advice kung anong mas maganda gawin, hand breeding or natural? Advance lang na ito no kung one newbie. Sa mga new Oo. Kung naman kung naging mangutana sa inyo hamuti. Daghan pang mangutana sa iyo. Advice mo anong dapat gawin? gawin? Sa ibang ibuhaton, dapat preparation dito o panganan. So first is yung lalagyan talaga. Tapos Second is magandang materialis. Quality. Quality yun. Jeans talaga mga groomers first. Yun na siya. First is area. Area dito. Saan mo ilalagay ang fry, first, second, third, until mag-last calling ka na. Ang pag-breeding ka, dali ang kayo. Maraming tutorial kasi sa YouTube Dali ka. regarding sa breeding Problema lang. Area talaga. So, mas malaki ang prefer ini advisor sa area, mas malaki ang area, mas okay. Mas dito. Kasi mabilis mo mapalaki, mabilis ma-out. Kasi pag nagtagal sa area mo, malaki ang gastos. Malulugi ka na. Isa po lang ang kanin sa pag-breeding, ang risk mo lang siya kung mangita at dakya. Live food talaga daw yung... Hindi ba marami ditong live food sa Davao? Sa Archinsan, malapit na kayo.
3 hours pa daw. Ang tubera, ang source, minsan Davao. Yeah, kasi sa Cebu, may na content tayo, abangan yung mga groomers, sabi nila, galing pa dyan sa mga chubi nila. Sige, ang source sa tubig. Mas Marami madaling sa talaga, Davao. marami talaga chubi sa dyan. Lamat na nakita ang source, ang ready ko siguro, dito din ang source dito ang Davao. So, for chubi, Jensan talaga. Pero for duck niya, Dapat nga din, ipagpilimulan. Dito naman sa Davao. dito lang malapit. Marami, Dapat na, nakuha. pero maraming keeper eh. Dapat yung keeper, kapaunanay na lang. Paunahin na lang sa area, so mas maganda, madaling araw. Oo, complete. Yan yung struggle ng breeder talaga. Keeper. Yan yung binabayaran natin mga groomers eh. Aside sa mga quality na isda nila na napoproduce, isipin din natin yung hirap nila. So, gaya ng sabi ni Sir, paunahan pa sa area ng DAP niya. So, bali mga around 1 a.m. 2 a.m. Siguro ikaw nang pinaka-first niya, Sir. Yang oras na yan, oh. Yeah, delikado yan. Alam nyo naman mga groomers. Delikado rin paggabi. So, hindi natin alam. So, kaya, gaya ng sabi ni Sir, huwag masyadong super parating talaga yun. Taman siya. So, aside from the area, Sir, from the jeans, ano pang ini-advise na pwede mabigay mo sa kanila na regarding sa breeding? Calling, strict calling. Strict calling dito. Yung mo doon ako karong mag-activate pa mong ganito ay ko kuhan sa calling. Karong nas ba unang napay ka ubo, kuha kong kauban. Okay, so kung sa iyang idea na ko para makuha mo sa okay, good. Sabi ni Sir mga groomers, tagalogin ko lang Sir. Sabi ni Sir, mga groomers is hindi pa siya confident when it comes to calling. So, kinokontak niya yung kaibigan niya para silang dalawa. May second opinion ba? If okay ba to? Tingnan mo mga groomers, maganda na produce ni Sir pero hindi pa siya totally, let's just say 99% confident na magkaling na siya lang mag-isa. So, nagkukuha pa siya ng kaibigan para lang makuha yung opinion if maganda ba yung napili nila. So, okay din, di ba Sir? So, mga ilang years ka na sa breeding? 2 years sa breeding. Tingnan niyo mga groomers, 2 years sa breeding ha. Pero hindi pa confident sa pagkal. So, in short, hindi madali talaga ang mag-breeding. Madali ang mag-breeding. Ang yung calling, yung pag-select talaga. At saka yung materials, marami namang import na mabibili na medyo mura lang. Wag lang yung import na gusto niyo mga groomers ang ready to show tapos i-breeding niyo lang. Lisod ko na hindi po namin mo Yeah. mo ang gusto mo. So sabi ni Sir, kahit pa mga show or show winner pang gamitin yung materials, nasa experience pa rin or hindi pa rin 100% maraming lalabas ng Sir. Di ba Sir? Tama ba? So, again Sir, for the grooming, medyo nagpo-focus din kasi si Sir sa grooming eh. Grooming. Parating presento sa mga actual show eh. Nadod ko Sir sa Ang laki ng tank na to. Sa grooming Sir, anong ma-advise niyo? Direct sunlight talaga. Direct sunlight ko para Solid talaga yung kulay. Small, sarap pa rin. Lalabas ko yung kulay nila. So according to Sir is sunlight, direct sunlight talaga. Compare, hindi kasi medyo hindi kami dito sa Mindanao Sir, no, hindi tayo medyo sanay sa mga lighting na Wala. spectrum ba yung tawag nila? Taning light. Tanning light. Iba talaga Sir sa direct. Direct. Mas mabilis talaga ang pag-develop ng color. Kasi sa body, madali lang magpa-body. Live food lang. Kali naggamit ko kuan. Sa light po Sir, di kayo ko Hindi ka mahilig sa light po Sir sa tubig. Ako Sir, Philips lang dito ko Sir. Makaling kari. mga Philips kari. Gagamit ko 10-8. Intindi ko Sir, morning og return ka dito gahap. 3 times a day for 10 eggs. Morning, Turno, apple doon. at saka pag-uwi mo galing trabaho. Kapag Sir, ang nagatan ako, akong trabaho, kahit na hindi ko, sinisip yun akong tawa. Alam na ni Mrs. ang gagawin.
Ayan. Yan yung maganda mga Ano groomers. na yung pagkaon, ano na. Yung makukonvince yung misis mag-happy ba? Para ay, hindi pa pagalitan magbili ng mga mamahaling pellets ba? Oo, mahal ko yung Ricardo. So, more on, medyo hindi kayo. Pero sa mga pricer, para yung pagtubo nila is mas mabilis. So, maganda. Tingnan natin yung mga isda, mga groomers later on. So, sir, anything to add? Any idea sa grooming, sa keeping? Or any advice sa mga newbies na gustong pumasok sa, especially sa mga shows? Kaning mga newbie, dapat i-guide yun nato sila. Kung apil sila og siyo, o bahas nga kasi mo pag-abot sa sunod kadaog ilahang Hindi malalo yung mga isda nila. Oo. Na kuan ba? Wala no gana. Oh, wag mawala ng gana daw. So normal lang talaga sir, Normal. panalo, matalo. Oo. Tanggapin natin kasi respetuhin natin yung yung mga judges natin ba. So ano lang, Continue lang, grooming. mas challenging kasi mga groomers pag natatalo, nanalo, mas challenging yan kasi ngayon marami na talagang groomers na magaling. Oh, grabe na sir. Adi man po sa tanan mo galing sir katong mga Yung mga nananalo, Nananalo na. sila pa rin yung Sila. nananalo. Lalo na ngayon sir, may super jumbo na. So Oo. may chance na yung mga local natin na jumbo na yan yung maganda. So continue lang yapon sir. Tamo sa kung sa grooming, sa continue lang yapon yung mga sa grooming. So huwag mawala ng gana, in short. Kayang-kaya yan. So yan yung, for me mga groomers sa akin lang to nai-inspire ako pag maraming mga magaganda na sumasali sa mga shows. Kasi pag nanalo ka dyan, puki talaga yan. Compare sa yung 5 lang yung entry sa kategory na to, wala naman. 4 lang yung kalaban ng mga groomers. Mas maganda yung marami. Para happy talaga yun. Basta-basta rin sir, umapit ka mga actual sir. Yan yung mabot ng 200 plus entry. Oh, yan. Sabi ni Sir, hindi na ako basta-basta ngayon ang mga actual shows. 200, 300 entries. Grabe na talaga. And speaking of show, aside from Davao, this March 15, 16, 17, this coming April, malay-balay na naman. May is Butuan according to Sir Rolanio. Then sa akin, i-promote ko na lang in advance. November 8, 9, 10, 4th Pride of Aurora National Actual Gold Stage Show. Abang-abang mga groomers. And i-advance ko na lang, ipapasok ko na rin yung super jumbo na category. So yung maganda. So sir, anything to shout out? Shout out day ko na sa mga team sa United Davao Golfist Team. Kay Doc Size, Doc Cyril. sa kong mga kauban. Sa tao sa Rebus Dubril, sa kaya una sa pit stop. Sa pet stop. Shout out to pet stop. Nagdagong pit stop sa Davao. Salamat sa iyo sa Again, maraming salamat Sir Juban sa may time ba na pagbisita natin. Again, this is Fritz Elisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.